Apple is here dahil gusto ko i-share sa inyo kung paano ko ginawa ang aking YouTube banner. Ano ba ang YouTube banner? Ito ang isang halimbawa ng YouTube banner. Parang cover ito ng YouTube channel natin. Kaya tara, samahan niyo ako gumawa ng YouTube banner. Kung wala pang Canva ay pwedeng buksan ang Play Store at i-search natin ang word na Canva. I-open lang ito at hintayin natin mag-loading hanggang sa mag-fully loading at makikita natin itong YouTube banner. Pindutin lamang ito at hintayin natin mag-loading. Ito ang parang bond paper natin at may mag-pop up dito mga templates. Pindutin natin itong uploads at dito natin makikita ang in-upload kong reminder board notes. Nakuha ko lang sa Google. Yan, i-stretch lang natin siya hanggang masakop nga ang pinaka-bond paper natin. Kumbaga siya yung magsisilbing template natin ngayon sa YouTube banner. Pindutin ang elements at i-type lamang ang sticky notes paper at makikita natin dito sa graphics ang lahat ng sticky notes paper na inaalok ni Canva. Mamili lang tayo ng sticky notes katulad nito at i-arrange lang natin siya para mas maging maganda ang itsura nito sa ating reminder boards note. Nagpa ako ng sticky notes, nilipat ko ng pwesto at niliitan ko lang at inayos ko at tinagilid ko ng maayos. Nagdagdag pa ako dito at nilagay ko naman dito sa ibaba niya. Para sa ganon ay magkaroon ng buhay itong storyboard natin. Nagdagdag pa ako ng rows para maging makulay ito. I-adjust ang size para hindi masakop ito ang lahat ng spasyo. At ito makikita natin ang iba pang mga inaalok na sticky notes paper ng Canva kung saan may mga nakalagay na pro at may corona sa katabi nito. Ibig sabihin nun hindi ito libre kaya pipiliin lang natin yung walang nakalagay na pro, katulad nito. Parehas maganda pero mas prefer ko ang realistic dito ngayon. Inayos ko lang at pinaliit at nagdagdag pa ako dito ng isa pang sticky notes paper. Ito pa, para mas masakop natin ang reminder notes board natin. Ito, maganda rin to pero ayan din. Inayos ko lang siya. Yan, mamaya na yan. Ano pa ba? Ang daming pagpipilian dito kaso hindi nga lang natin afford kaya yung walang pro talaga yung pinipili natin. Ito, maganda rin ito. Inayos ko lang. Iniba ko lang ng konti yung size para hindi nga masakop yung lahat ng espasyo dahil marami tayong magandang ilalagay pa dyan. Ito, inaakma ko lang yung laki para magaganda siyang tignan. Pindutin ang elements at isearch ang Polaroid frames. Hanapin ang frames at ito napili ko, i-adjust lang natin ang size, tanggalin natin yon at ayan, para mas maganda siyang tignan. Ngayon ay isearch natin ang paper boat vintage. Yan, hintayin lang natin, pindutin natin to at i-arrange na natin siya dito. At ayan, naalala ko dito yung sasakyan ni Mr. Bean, yung tatlo yung gulong, which it reminds me of my childhood memories. Ayan, ayusin na natin yung size niya. Tapos mamili pa tayo, katulad nitong bike na nagpapaalala sa akin ng bike ng pinsan ko. Muli, inayos ko ulit yung size. Ayan, pinaliitan natin. At itong airplane na it symbolize na may mararating tayo sa buhay. Ayan, inayos ko lang siya dyan. Ayan. Tapos mamili pa tayo. Ayan, itong Statue of Liberty. Mukhang maganda ilagay dito sa ating sticky notes paper. Ayan, ina-arrange ko lang. Ayan, para nasa gitna siya. Ito cute din tong panda oh. Ilagay lang natin siya, arrange lang natin para maganda yung anggulo. At itong cute na pusa na mukhang masungit. Kamukha pa ng pusa na tumatangay ng aming ulam. At itong hot air balloon. Sana balang araw makasakay tayo. Ayan, isisingit lang natin siya dito para magandang tignan. At ano pa ba? Itong eroplano na to na first time ko nakakita ng ganitong eroplano sa palabas na Night of the Museum, Battle of the Smithsonian, which is napakaganda. Ayan, ilipat lang natin ang pwesto. Ayan, mamili pa tayo. Pindutin ang elements at i-type ang vintage postage stamp. Mamili lang tayo dito at ayusin ang envelope para lahat ay nakaayos. Ayan, hindi naman kailangan na perfect siya. Mag-type tayo ulit ng sticky notes. Ito yung mga sticky notes kaso parang hindi bagay sa ating reminder notes board. Kaya mamili pa tayo dito, i-type ang paper notes at tarang pa maghanap ng iba pang sticky notes na babagay dito sa ating template. Ito mukhang maganda siya at akma siya sa ating board. Ayan, inayos ko lang yung mga
pwesto niya para magkasya siya dahil mamaya may ilalagay tayong espesyal dyan. Pindutin ang 3 tuldok at makikita sa baba, see more like this at ito ang makikita natin. Itong pin maganda ilagay dito at ilalagay ko dito at paliliitin. Tapos, naghanap pa tayo ng katulad nito para mapuno na ang ating reminder notes board. Pindutin ang rows, pindutin ang layer at bring forward. Para sa ganon ay makita ang rows at hindi matakpan ito ng green na sticky note. Tapos ito pumili pa ako ng isang sticky note dito na babagay sa ating board. Ayan, inarrange ko lang siya. Ayan, para maayos tignan. Ayan, mas maganda na nakatagilid siya para mukhang nakasabit talaga siya sa ating board. At ito pa, namili pa ako nitong magandang papel. Yan, inayos ko lang para hindi siya masyado sila dikit-dikit dyan. Ngayon, pindutin ang uploads at mag-upload ng files na anong gusto mo. Katulad nitong ginawa kong logo na lalo magpapa-espesyal sa ating YouTube banner. Hintayin lang ito mag-upload at pwede na natin i-arrange dito sa ating board. Mahalaga ito nakasentro para mas makita ito pag in-upload na natin sa ating YouTube channel. Sinisigurado ko talaga na nakaayos ito at nakasentro para magandang tignan kapag naging YouTube banner. Kaya naisipan ko gawin ito sa Canva dahil meron itong guide para malaman ko kung nakagitna ba yung picture o nakatagilid para mas lalong maayos tignan. Pindutin ulit ang uploads at piliin kung ano yung file na gusto mong ilagay ulit na picture na mas magbibigay kulay sa ating board. Itapat lang ito sa Polaroid frame at ito na matagal ko na in-upload, ilalagay lang natin siya dito. Kailangan itagilid para pumasok siya sa Polaroid frame. Ang kinainam dito, pwede mo siya i-adjust yung pwesto para mas maayos tignan. Pumunta sa elements at katapos niya mag-type lang ng Polaroid frame, hanapin ang frames, paliliitin ko lang ito para magkasya siya sa paper natin. Ayan, inarrange ko lang. Ito, magandang ilagay dito sa ating papel. I-lock natin to para hindi siya gumagalaw. Pindutin lang 3 tuldok at pindutin ang lock. Para sa ganon, hindi na siya gumagalaw-galaw. Pagkatapos nito, mag-exit lang tayo at pindutin ang recently used. Ito yung mga nagamit ko na dati sa mga ginawa ko. Ayan, i-arrange lang natin siya at ito, paliliitin para magmukha siyang size ng isang stamp. Kaya mahalaga na mahaba talaga ang pasensya mo kapag gagawa ka ng ganito. Ngayon, pindutin ang uploads at mag-upload pa tayo ng mga pictures na ilalagay natin sa stamp natin. Katulad nito, hintayin lamang ilagay at paliitin ito para magkasya siya sa stamp natin. Pinalakihan ko lang para mas makita palalo. Pumunta tayo dito sa ibaba, mag-upload ulit tayo ng file. Ito, paliliitin lang para magkasya siya sa stamp. I-arrange ko lang para mas makita palalo. Pindutin ang elements at i-type ang glitters. Ito ay ilalagay natin dito sa isang nating papel para magkaroon naman ng disenyo. Pinaliit ko lang siya at in-arrange ko para umangkop siya doon sa papel. Magdagdag pa tayo ng glitters at pindutin ang 3 tuldok. Pindutin ng see more like this at itong may star na naka-smile mukhang babagay dito sa ating board. Ilagay ko lang, turn mag-exit at i-type ang piggy bank. Pindutin ang graphic at piliin itong cute na pig at ilalagay natin siya dito. I-arrange lang, ikutin na ng konti at paliitin. Pindutin ang 3 tuldok at hanapin ang layer and bring forward para sa ganun makapasok yung pig. At ito magiging itsura niya, konting ayos lang at okay na siya. Ating disenyohan pa ang ibang papel, katulad nito nakalimutan ko lagyan ng picture kaya maglagay pa tayo ng picture para lalo pa gumanda ang ating board. Ngayon naman ay pindutin natin itong text at maghanap tayo ng magandang font. Ano kaya? Ito, mukhang maganda ito, limited only. Burahin lang natin at ilagay natin draw, paint, and love. I-copy paste lamang ito. At burahin lang yung mga nakalagay na text dahil papalitan natin ng word na draw, paint at love. Ulitin lamang yon, i-paste lang, copy and paste tapos liitan lang ng size para magkasya siya sa ating sticky note. Pagkatapos inikot ko lang ng ganito para akma siyang tignan. Ito na yung ginawa ko, iniba ko ng kulay dahil hindi siya nakikita. Para pa maghanap ng ibang text katulad nitong don't forget to subscribe. Baka naman. Ngayon, palitan natin ng kulay. Anong gusto nyong kulay? Ito, mas prepare ko ito para mas makita siya sa ating stamp. Inikot ko lang at pinaliitan para magkasya siya sa
stamp natin. Pumunta sa Elements at i-type ang songs. Pumunta sa Graphic, pindutin ang tatlong tuldok at mamili lang, katulad nitong napili ko na mas babagay sa stamp. Ayusin lang natin, i-arrange na itagilid natin para tumugma siya dun sa laki ng stamp. Inayos ko lang para maganda siyang tignan. Tinaas ko yung title para may espasyo yung mga song. Mag-exit at makikita itong recently used. Pindutin ang See All, pindutin itong tatlong tuldok, at pindutin ang See More Like This at ito makikita natin. Kapag hindi mo pa nakikita ang gusto mong ilagay, pwede ulit pindutin yung tatlong tuldok, same process lang din. At pindutin ito na parang sa theater. Palitan ng kulay, mag-exit, at bumalik tayo sa recently used. Hanapin natin itong mga dati kong nagamit na parang drawing. Tapos pindutin lang din yung tatlong tuldok. Pindutin see more like this. Piliin itong parang coliseum na maganda dito sa ating punit na papel. Inarrange ko yung size para magandang tignan. Sa copy ng space, at pumili pa tayo ng sketch. Katulad nito, ilagay lamang sa sticky note at sa copy ng bawat espasyo para sa ganon ay kitang-kita talaga kahit sa malayo. Namili pa tayo ng mga sketch na katulad nito na parang makikita mo sa museum. Ayan, inayos ko lang yung space dahil mamaya meron pa tayong ilalagay dyan. Nagdagdag pa ako ng sketch dahil talagang namamangha ako sa ganitong guhit. Inayos ko lang at pumili pa ako nitong astig na sketch. Inayos ko lang, inikot ko lang at pinagkasya dito sa papel. Ngayon, pumunta tayo sa text at mamili pa tayo ng font. Talagang maraming pagpipilian dito sa Canva. Katulad nitong cut and paste. I-select ito para kung saan mabubura at i-type ang anuman gusto mong ilagay sa board mo. Katulad nito na sinearch ko ay creativity is allowing oneself to make mistake. Art is knowing which ones to keep. Ayon kay Scott Adams, The Dilbert Principle. Ang daming quotes na pwedeng ilagay dito pero ito talaga ang nagustuhan ko na ilagay sa ating sticky note. Pindutin nitong A na nasa taas para mapalitan ng kulay at palitan natin sa kulay itim para lalo siyang makita. Dagdagan ng S at ayusin ang pwesto nito. Dumako naman tayo sa ibang sticky paper. Katulad nito, pindutin ng text at mag-type ng paint at pindutin itong finger paint. Palitan at ilagay ay Isaiah 64 verse 8. Pagkatapos, lakihan ng text para makita. Pumunta sa isang sticky note at pindutin ang text at maghanap pa tayo ng ibang font. Ito, mukhang babagay dito sa font natin. Binura ko lang sa baba nito at pinalitan ang text. At nag-type pa ako ng isa pang Bible verse na John 3:16 to 17. Select lang ito at palitan natin ang kulay itim para mas makita at inayos ko lang yung size nito para magkasya siya sa papel natin. Pagkatapos, pumunta pa tayo sa ibang sticky notes natin at ilagay ito mga text na tinype ko. Ayusin lang ito at pumunta sa Elements, itype ang Facebook logo at pindutin ang graphics. Hanap lang tayo ng logo na katulad nitong like. Inayos ko lang at Instagram logo. Naghanap lang tayo na katulad nitong heart. Inayos ko lang yung size para umakma siya dun sa sticky note. Tapos, pumunta naman tayo sa sticky note nito. Magdagdag lang tayo ng clouds. Ayusin lang natin ang size nito para magkasya siya sa sticky note. Paliitin lamang. Tapos, i-duplicate ito para dumami siya. Tapos nito, mag-type tayo ng pin. Pindutin ang graphics. At pumili ng pin na katulad nito na realistic. Ayusin lang, paliitin lang, itinagilid ko ng konti para hindi siya magmukhang flat. At para sa ganun magmukhang talaga nakasabit ang mga ating sticky note. Nagdagdag pa ako ng ibang kulay na katulad nitong dark blue para bumagay siya dun sa sticky note natin na kulay light blue naman. Nagdagdag pa ako ng red at tinagilid ko lang para mas maayos tignan. Tapos i-duplicate lamang ito at magdagdag pa tayo dito. Para lahat sila ay mukha talagang sticky note na nakasabit sa reminder board note. Pindutin itong flip para maiba yung pwesto niya. Pagkatapos nito ay maglagay pa tayo, mag-duplicate lang, i-duplicate pa natin para lahat ito ay meron silang pin. Itagilid lang at namili pa ako nitong yellow-green para bumagay siya sa sticky note natin. Tapos mag-duplicate lang din para lahat sila ay may pin. I-duplicate lang din at pindutin ang flip
para sa ganun may iba naman yung pwesto niya. Namili pa ako nitong kulay yellow na pin para bumagay siya dito sa sticky note. Tapos namili pa ako nitong dark blue para maiba naman yung kulay, pindutin ng flip para maiba yung pwesto niya. Naglagay lang ulit ako ng kulay red na pin para bumagay at pindutin ng flip para maiba yung pwesto. I-duplicate lamang to at i-arrange ng maayos. Ayan, duplicate lang din hanggang sa magkaroon sila ng pin lahat at maging ganito ang itsura niya. Tapos, para masave ito, pindutin ng share, pindutin ng save as, at pindutin ng download. Piliin ng PNG at ito kusa na siya magda-download. Hintayin lang natin na matapos ang download. Once na na-completed, automatic na siya magsisave dito sa account ng Canva nyo. Mag-exit at pumunta sa gallery at makikita nyo nakasave na to sa gallery. At ito ang kabuuan ng ating ginawa na reminder notes board, kung saan pinuno natin ito ng mga sticky notes at iba-iba pang disenyo na katulad ng paper boat at mga vintage na katulad na eroplano na to para mas maging makulay at makakabuluhan itong YouTube banner natin. Nilagyan ko pa ng logo at ng sketch para sa ganon ay mapuno natin lahat ng espasyo ng ating template at hindi siya magmukhang malungkot. Dahil para sa akin, ang YouTube banner ay parang ito yung pagpapakilala mo sa iyong channel kung tungkol saan ba ito at ano ang may bibigay mong kulay para sa ganun ang mga tao ay tangkiliin ang iyong YouTube channel. Sana nagustuhan nyo itong ginawa nating YouTube banner at i-comment nyo naman dyan ano pa yung gusto nyo matutunan. Yan lang, bye-bye!